Ayun. Yun na. Yon, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay live po muli tayo para sa another episode ng Your Next Breakthrough. Ako po ang iyong host, David Esacola. At for tonight po, pag-usapan natin ng sacred shift. Ano ba yung mga driving force sa isang sacred shift? Paano tayo nakakaranas ng sacred shift sa buhay natin? Ano ba yung mga challenges na kakaharapin natin o kinakaharap? Ano yung mga dapat na may sacrifice natin o ma-surrender natin sa isang sacred shift? At paano ba tayo mananatili sa right path once na pinili natin o once na gumawa tayo ng isang sacred shift sa buhay natin? At para po mas maintindihan natin yan, tayo po ay pinaunlakan ng isa sa ating mga minamahal na pastor, Pastor Russell Habak. Yun, ako ba'y babati? Ayun, pwede naman, konting introduction. Yan, magandang gabi. Dahil salamat sa inyong imbitasyon. Yan, maraming salamat. Actually, ay linawin natin, sacred shift. Shift. Spell mo nga yung shift. Shift. Lilinawin ko po yung pagkakabanggit, sacred shift. Hindi siya yung holy na parang... Sa Tagalog ay... Magandang biglang liko. Okay. Okay, kasi baka kala sacred shift. Kasi baka tupa isipin nila. Ayan, so shift. Patawaran nyo na ako sa akin pagpo-pronounce. Pagbabago. Pagpapalit, pag-transform. Divine shift or holy shift. Yan, paglipat mula dun sa saan? Sabihin natin mula sa mundo papunta sa saan? Papunta kay God. Ayun. Sige, ano ba gagawin natin? Ayun. So, bilang paumpisa. Siyempre. Magandang gabi nga pala sa mga sa mga online viewers ng Your Next Breakthrough. Yan. So far may 1,000 na tayo yata viewers. Yan, medyo na-late. Alam ko na-late tayo ng pagpasok. Napaka-special kasi ng guest. Yan. Kasi kaya na-late dahil sa late yata. Medyo ninenervyos daw si Dave. Ayun. Kaya na-late. Nagpaalis muna ng yung hiya. Sige na. Ano sige, bang pag-usapan natin? Para sa paumpisa. May pa-index card ko pa dyan. Siyempre. Improving na eh. Inang, pwede pang tawagin na lang kitang inang kasi pwede naman. Hirapan akong pastor. In fairness, ang setup nila, may pachay. Ayun. Yung chachay muna ako, okay lang, pwede. Ayun. So para sa ating mga paumpisang tanong, ano po, gaano na po ba kayo katagal dito sa UAE? At ito po ba plan ninyo to work here ever since? Gaano ako katagal? Kailan nga ba ako dumating? 2009. So, March 2009. March na rin ngayon. So, parang ilang taon na yun? Ay, mahirap. Mahina ako sa math. 2009. So, 15 years. 15 years. March 13, 2009. So, 15 years. And then, gusto ko ba? Gusto niyo ba? Gusto ko ba? Ang pagpunta ko dito, hindi ko syempre gusto na maging OFW. Yan ay hindi ko pinangarap. Iba ang pangarap ko sa buhay. At hindi OFW yun. Lalo na hindi pagpapastor, hindi ito. Yan. So, ang pangarap ko talaga maging batikan. Yan. Na abogada. Attorney. Yun talaga yung aking pangarap. Matalino si Ina. So, kaya lang, ayun na nga, ang nangyari sa buhay, minsan yung mga plano natin, talagang... Plano lang. Plano lang. Iba talaga. Ang nangyayari, syempre, tayo ay nagplaplano, iba naman yung nagpapatupad, Panginoon naman. So, hindi ganun na nangyari. Kung bakit, basta. Bakit? Ano po ba ang buhay ng isang Russell Habak? Wow! Ayun, super mal. Hindi ba parang pwede ano ba ang buhay ng isang inang? Sabagay, hindi naman ako. Before kayo naging inang? Oo. Isa Dito lang ako kayong naging Russell inang. Habak. Yeah. Cum laude. Dati Russell Sanchez. Russell Sanchez. Ayun. Ngayon, Russell Habak. Ano po bang buhay ninyo before? Nung bata ako? Before kayo pumunta rito? Nung bagong panganak ako, gano'n? Mga 11 years old. 11 years old. Ano nga bang buhay ko?
Ano bang gusto mo? Yung maganda, yung Yung makaka-touch ng Yung damdamin makaka-touch talaga. ng damdamin. Pang maalaala mo kaya, mga ganun. ganito. Hindi. Ako ay typical na kung ano mo, kung palagay natin, umpisa natin sa bata. Talagang ba? Bata, umpisa Matagal-tagal to, natin ng bata kasi ilang oras tayo dito. Ako yung lumaki sa church. Ever since po talaga, Christian na Yemilip, kayo. ikaw ba Yemilip? Opo. Ever since. Ever since. Kung ikaw ay Yemilip ever since, pagkabata mo, ay for sure, kung ikaw ay masipag, ikaw ay laging uma-attend ng Sunday school ng mga bata. Maging yung mga Meron ba yun nun? Yeah. Noon laman ako ng hindi naman laman ng ibig sabihin palagi masipag ako diyan. Sunday school, hanggang mula beginner, tapos may primary, mayroon pang junior yan, lahat, sinasalihan ko, mayroon akong mga magaling ako dyan, mga Bible quiz, Bible drill, lahat na. Kasi naglalaro lang ako sa church na. Yan. Ikaw yung mga nanghihingi lang ng piso. At saka, pag may DBBS, pasopas. bibili sa tindahan. Ayan, DBBS. Nako, first honor sa DBBS. Ganyan ako nung bata kasi ang mga magulang ko ay specifically ang nanay, talagang Yemilip kasi yung pamilya nila Yemilip. So, doon lumaki ako basically na gano'n. Kaya hindi, yung buhay sa loob ng church, hindi siya sa akin, hindi siya bago. Hindi siya bago sa akin. Tapos, hanggang high school, hanggang high school ako, at kung tatanungin mo naman ako bilang, bait naman akong anak. Bait akong anak. Siyempre, bait akong anak. Humble pa. Humble pa, yan. Kasi, nung elementary ako, first honor lang lagi. Sana all. Masipag ako mag-aral. Yan. Hanggang nung high school ako, yan, medyo tinamad-tamad na ako mag-aaral. Pero ganun pa rin, mahal pa rin ako. Hanggang nag-college ako, nag-aaral ako. Hanggang nung college, although nung college ano ako... po bang course nyo nung college? Of course. Of course. Ang course ko, AB, philosophy, di ba nga sabi ko? Ay, halata naman. Sabi ko nga yeah. Di ba obvious na AB philosophy? At tinapos ko. Yan. So, kasi magpre-prelo nga ako. So, yan, nag-aral ako nung nag-aaral ako, yung alam mo yun, school bahay lang ako. Mabait. Mabait nga. Dalagang Pilipina. Yeah. Yes. Yun yung aking buhay nung medyo nag-aaral pa. Kaya nung after nun, ay hindi agad ako nakapag law. Yun, hindi ako kasi kinulang ng budget. So nangyari, nag-stay ako doon sa Mindoro, doon sa probinsya namin. Tapos doon talaga, although meron ako mga barkada kasi doon doon ako naging mas nagkaroon ng maraming panahon sa barkada. Unti-unti, nag-shift yung niya. Oo, yan. Hindi sacred shift. Di ba? Hindi kami shift. Nung kasing nag-aaral ako, mabait ako eh. Pero nung nag-shift na, eto na. Yun yung time na, ganun nga pala yun, pag ikaw ay lumaki, na nandito ka sa church, tapos yung parang napunta ka sa labas. Gusto mong maglaro sa damuhan. Na-curious ka. Yeah. Na-curious ka. Tapos, nung college ako, hindi pa man ako nakakataas sa pag-aaral. Kasi nga may mga barkada na ako noon. Mga nag-try na ako noon na unang-una kong natutunang inumin.
Ano yan? Colt 45. Yan. Tanda. Yan, syempre, suka ako nun eh. Pero yan, nung panahon na nandun ako sa bahay, tapos naghihintay lang, wala ka, ano ka, parang bum. Buhay mo. Palamunin. Oo, totoo, kasi parang sabi ko, pahinga muna ako. Hindi man ako nag-work nun eh. Yun yung panahon na in-spend ko talaga sa, alam mo yung everyday nandun yung mga tropa sa bahay. Kasi mga magulang ko nasa Manila. Everyday, tanghaling tapat pa lang, may dala-dala ng alak yan. Iinuman na kami yan, magseset na kami, ganyan. Tapos, natuto din ako na, hindi lang naman ako natuto, doon lang naging worse. Yung, alam mo yung sugal? Napakahusay ka mag-tong-its, kahit mag-tong-its. Buti ka pa na. Mamaya papaturo. Tong-its na sugal talaga, hanggang madaling araw kami yun. Hanggang umaga, hindi lang madaling araw. Inumaga ka na, hanggang maghapon uli, para ka lang para ka lang nag-relievo kayo. O sa muna, tutulog ka ng konti. Alam mo yun, kahit wala naman kami pinaglalamayan, naglalamay kami sa sugal, ganyan. Kasama na payosi din ba kayo na? Yun lang, kasi medyo may hika ako. Hindi ko talaga inaral yun. At least healthy pa rin kayo, no? Kasi sinubukan ko, kaya lang talagang may hika ako. So walang yosi, walang chongke, walang mga ganun-ganon. Oh, mga barkada. Sugal lang na O in fairness sa akin, meron pa rin akong konting control, Ayan. Kasi, sipin mo, yung aking mga barkada talaga na sinasamahan, ano yan? Mga... Talamak talaga yan. Alam mo yung magiinuman kami, meron mga pulang mata niyan. Ganyan. Mga rosy chick. So, pero hindi ko naman siya sinubukan. Yun. Parang meron pa rin akong sinet naman na sa akin, na boundary. Kaya lang, yun nga, hindi ko na-control yung aking yung flow ng kabataan niyo before. Tapos maging yung aking buhay, love life. Yeah. Yung mga ganyan. As in I engaged in premarital sex. I engaged in yung mga normal na kabataan na ginagawa I engaged in those things. Yun. Yung mga bagay na yun ay ginawa ko noong ako'y college days. Or after After. Nung nagpapahinga ako, buong panahon na nagpapahinga ako, hindi ako nagwo-work, talagang puro ganun lang, araw-araw. Ganun lang ang ginagawa ko. Ang galing ko nga rin magmura. Master Ko rin yan. Ayan mo yung bulaklak ng dila? Hindi ko nga rin ma-imagine na ito, before, itong mouth na to. Yung kahit konti pa ng expression mo siya. Yun. Parang normal lang na lumalabas. Oo, normal lang. Lalo pagka kami naglolokohan, nabibiruan pa ng mga... Alam mo kahit sa biruan, ganun. Siyempre, ayaw ko namang bigyan ka ng sample, Di, alam ko na rin naman. Diba? Ikaw ba, ganun ka rin? Ganun din. Lahat naman tayo may ganyang episode ng buhay. Diba? Yung shift na ganyan. Lahat tayo nag-shift. Naging kaya lang shift. hindi. Kaya lang kasi talaga ako nun, sa church, yung... Yun lang pinagkaiba, meron ka nang natamnan ka na. Oo, nandun naman ako. Kaya lang talagang, eto pa, alam mo ba, June 1, June 1, 1991, nung ako ay not 1991, June 1, 1990, nung ako ay in one of our summer camps, junior rally, doon ko talaga tinanggap si Jesus sa aking buhay. At least tandaan niyo pa kung kailan. At nabaptize ako noon. Pero, di ba, dahil ako'y, pa noon, bata pa, medyo kabataan pa noon, yung bang hindi mo naman din ganun talagang kalalim. Although naunawaan ko yung ina-explain, pero yung... Experience-wise. Yung naging, talaga, yung buhay ko, naging carnal pa rin. Carnal Christian, kumbaga. So, hindi siya yung buhay na dapat para sa isang
Mananampalataya. para sa isang tumanggap ng sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa ganun ka real, katotoo sa akin ang salvation. Basta pinanganak ka lang ng isang Kristiyano, ganun pa lang siya. Tapos tinanggap ko siya Oo. dahil salvation, pero doon sa Yung buhay lalim, ko, wala. hindi siya na-realize sa buhay ko. That time. Yan. Eh nung panahon naman Painom lang, ha? Sige lang. Mm. Mahaba-haba tanong ko eh. Mm. Kasi lalamig, mahirapan ako inumin. Kaya nga eh, papalagyan na lang natin yelo mamaya. Oh. Yung panahon naman na ano na kayo, kinasal na kayo. Inasal na. Mm. Alam mo ba yung aking ano yan? May iba tayo May iba tayo. Isang shift na naman to. Hindi. Alam mo ba yung aking napangasawa? Yung napangasawa kong yan. Mga alaala. Hindi. Kasi ano yan eh. Tapos sa time na, sa totoo lang, talagang dalawa kami. Na, Dalawa kaming girlfriend. ay ba? Meron siyang girlfriend for, hindi ko alam kung ilang years na, nakalimutan. Pero matagal na. Parang 5-6 years. Ibig sabihin kayo ay, Nakilala niya ako. ay wow. Tapos, naging dalawa. Sabi ko, parang hindi okay sa akin yung dalawa. Mm. Kaya, pinapili ko. Ayun na. Ganun, totoo lang. Paano niyo pinapili? Paano yung postura ng friend? Ay, hindi! Ano yun? Ano ko lang, yung sabi ko parang ayaw ko ng mga ganitong nakipag-iwalay ako, hindi naman sa totoo lang. Pagkatapos ay pagkakinabukasan na nag-message sa akin. Hindi daw niya kaya, wala ako. Yun lang. Doon Parang ako ang na hangin. scam. Pero yun, ganon. Ganon na nangyari noon. Okay, asawa ko, okay naman. Parang nag-work ako sa Mindoro nung magkaanak, magka-baby kami. Doon ako sa Mindoro nag-work siya. Naiwan siya sa Manila. Tapos ako ay nag-work na sa DepEd. Ngayon ako ay naman ako. Hindi pala, nung siya nag-ibang bansa, nag-Saudi. Mas nauna pala siya mag-OFW. Oo, nag-Saudi siya. So, habang ako yung nandun, nag-work ako sa DepEd, nag-business naman ako. Yeah. Marami akong business-minded ang Ang lola mo. Business-minded. Open-minded ka ba? Pero marami akong negosyo. Ang unang-una, na after ng pagkapanganak ko, ay from dun sa pera na tinanggap ko from SS, may tinanggap akong pera from SSS dahil sa pagkapanganak ko. Alam mo ba yun ay pinalago ko sa pamagitan ng pagpa 5-6. Sa Bombay. Oo. Ko yun? Kilalang-kilala ko sa palengke namin. Yung araw-araw naniningil. 5-6. Alam niyo ba yun? Alam. Nakakita na ang ganyan. Mas meron kang sa notebook. palengke. Yan. Di ba? Di lang kayo nakamotor. Hindi ako nakamotor. Lakad lang. Alam mo ba, pero napakarami kong pautang noon. Alam mo ba ang katunayan na kilala ko doon. minsan ako bumibili ng gamot sa pharmacy, bigyan kita ng sample. Bibili akong gamot sa pharmacy. Kasi nga masama yung pakiramdam ko. Nag-collapse ako doon sa pharmacy. Tapos naririnig ko sabi, si Bambi yan si Bambi. Gano'n. Sa palengke yung Bambi yung palayaw nyo. Siyempre, Bambi. Si Bambi yan yan. Nang mamulat ako, nasa bahay na ako. So, alam nila kung saan ako dapat dalhin. Kung saan ako dapat ihatid. Pero talagang, pero mabait naman akong magpapa 5-6. Hindi naman ako yung tipong Kaya hinatid ka sa bahay. Yes. Hindi man ako yung nagtataob ng ng mga paninda. Oo. Yun nga, parang lang sa akin kasi, para bang, kahit alam ko, kasi, meron naman akong kaalaman, kasi nga namulat naman din ako sa isang Kristiyanong pamumuhay, pero, kahit na ando doon yung kaalaman ko, I insisted
fixated on yung doing Doing the kung other ano way. yung yung gusto kong gawin. And gina-justify ko yan, mga bagay na yan. At tama ba kaya na papa 5-6. Sabi ko, okay lang naman yun kasi kako yun nga iba. Yan namang mga binibili nyo diyan kako sa mga may tubo din yan. Sabi kong gano'n. Kasi nga, di ba ganun rin kalalim yung nyo, kaya gina-justify nyo. Yes, na yan, di ba? Ganyan tayo eh. Magaling tayo. Di ba? Pero i-fit natin yung lahat ng mga bagay para yung ating ginagawa, hindi naman siya maging ganun, mukhang ganun kasama. Yun yung comfort natin sa sarili natin. Yes. Na-justify na. Ganon. Ko nun. Marami. Yung napalagbo ko yung daan-daan libo yan. Yung mga pinapautang ko noon. Everyday, Ano pong nangyari naman? After? bukod kasi dun sa sa pagpapautang, di syempre, dahil business minded nga ako, habang ako ay mayroong full-time job doon sa DepEd, tayo ako nagbabiyahe ako ng bigas. Ng bigas, di ba? From doon sa Mindoro, pupunta sa Divisoria, sa mga ganyan. Hindi naman ako yung meron akong biyahero. Biyahe ng bigas. Oo, meron ako ay nagtayo ng, meron akong bakery. Ayan. Meron akong bilyaran. Ayun. Tapos yung bilyaran sa may kanto namin. Katuwaan lang. Oo. Yung maganyan. Tapos sa may kanto namin, tapos meron siyang kainan. So yung mga tricycle driver, pagdating mo ng tanghali, nakapila na yan doon. Pagkatapos, nag-bibiliard sila dyan. Pagtapos pustahan sila dyan. Pustahan sila dyan. Ganon. Ganon yung mga marami akong business noon. Meron akong mga sasakyan, ganon. And naman, yung nakahawak ka ng pera na malalaki. I-issue ka ng cheque. Meron lang kasi akong isang tao na pinagkatiwalaan. Yun. Kasi nga, syempre meron akong full-time na work. Hindi ko siya talaga ma-focusan yung negosyo. Hands-on talaga. Oo, hands-on. Maliban lang doon sa pagpapautang, na araw-araw ako naniningil. Pagkagaling ko ng trabaho, diretso na ako sa palengke niyan. Nakabababa, maniningil ka na. Ayan. Anong nangyari? Yung aking, pinagkatiwalaan na yun, kapitbahay namin, meron din siyang kainan doon. Nagbiyahe din siya ng sarili niyang bigasan. Bigasan. Nagbiyahe din siya. Tapos, yung ano pa ba yung pinagkatiwala ko sa kanya? Yung bigas lang pinagkatiwala sa kanya. Pero, kasi siya? Siyempre, gusto ko rin naman, ayaw ko naman na ako lang, gusto din niya na na mag-succeed doon sa kanyang ginagawa. Sige. Ang ginawa ko, or ang nangyari, siya ay sa akin, nagpapagarantor. Hindi nyo alam. Para sa mag-finance ng kanyang biyahe, hindi ka naman. Pero alam niyo yan, o hindi? Alam ko, kasi nga nag-issue ako sa kanya ng cheque. Yun. Yung ni-issue kong cheque sa kanya, syempre, sa akin. Ni-issue ko dun sa, kung halimbawa, kukuhanan niya ng bigas, ganyan, pa-issue yung cheque. Pagkatapos, hanggang sa, pinagkatiwalaan ko siya. Minsan nag-issue akong blanco. Nagagarantor ako sa kanya ng mga utang para meron siyang, may pang, finance siya. Tapos nangyari, isang araw, may mga tao dun sa bahay nagtatanong sa akin na hinahanap siya. Nahanap siya. Sabi ko, andyan lang sa bahay nila. Wala daw, hindi makita. Yung pala, ay marami siyang mga inutangan doon. Plus, na doon ko lang na-realize na ako din mismo, marami na ring utang dahil sa kanya.
Since kayo yung guarantor. Garantor. Yan. So yun, anong nangyari, nawala siya. Milyon yung iniwan niya sa akin na Wow, utang. oo, na kailangan kong bayaran. So dun, talagang yung alam mo yun, yung mga nanginingil sa'yo, kabi-kabila, yung Naranasan niyo naman tuloy ngayon na kayo singilin. oo. Ang problema nito, halimbawa, doon sa palengke, hindi ko naman pwedeng makuha lahat yung Agad-agad, Oo. So, ayun. Ang problema lang, nakakarindi kasi siya. Kasi hindi naman maunawaan ng tao yun eh. Lalo na nung hindi nila maunawaan na ikaw ay naloko, na ikaw ay naagrabyado. Na ikaw, willing ka naman na isettle yung kanilang mga kaya lang, give me time. Kasi sa kanila, importante yung pera. Oo. May balik agad. Niliquidate ko yung mga bagay, yung aking mga properties. assets. Tapos, nagbayad ako sa iba. Kaya nang kulang. Ngayon, itong yun. So, anong nangyari? Alam mo ba, naranasan ko dyan? Mayroong isang realization dyan eh. Alam mo, ang mga kaibigan, marami yan kapag Ayun na. yan. Ang mga kaibigan, marami yan kapag meron ka. Yan. May pera. Pero kapag ka wala, dyan mo talaga matetest. Kapag ikaw ay naandun sa Pinakailalim. yes. Kahit yung mga sa iyo na friends mo, sinasabayan ka, makiki-invest sa'yo. Pero yun nga, dahil sa nangyari na ganon, sila, mawawala yan. In good times lang sila. Oo. Hindi sa bad times. Naranasan ko na ako ay masampina. Nung itinuturing ko na kaibigan, pinasampina niya ako. Sa loob, doon sa trabaho, na-receive ko yung sampina. Doon, alam ba, doon nung ma-receive ko yun, ito yung first time na talagang umano ako sa Lord. Yung, parang, So, umpisa to ng parang turning point ninyo. ganito, taya mo na, sandali lang. Wait. Kasi nung na-receive ko yun, nagkulong ako sa kwarto. Then pag uwi ko ng bahay, nagkulong talaga ako sa kwarto. This is the first time na talagang hindi lang basta iyak. Talagang, ito yung madrama talagang magulgul talaga ako sa Panginoon. And then, yung parang, that was the time na lahat nagbalik sa akin, na lahat na-realize ko na okay, ang mga bagay na ito ay parusa ng Panginoon sa akin. Doon sa panahon na yun, hindi ko siya kinwestiyon. Hindi ko siya kinwestiyon. Pero talagang ang sabi ko sa kanya, Lord, sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng pagkakataon. Lord, bigyan mo ako ng chance. Nagpasalamat naman ako sa Panginoon noon. Pasalamat ako sa Kanya dahil as early as then ay yung pinakita niya sa akin, pinaranas niya sa akin yon, yung ganung bagay, yung bumagsak dahil meron pa akong panahon at pagkakataon na maiayos, yun ganon. So yun yung turning, siguro yun yung sabi kong dahilan, yun yung masasabi kong dahilan nga, pagkakataon o bagay na naging Ayun yung roundabout. ang pinakang turning point kasi para sa akin, nandito na ako eh. Nandito na ako. Sabi ko lang kay Lord noon. So ang nangyari na after nung nung pangyayari na ako yung nasa Pina. Nice ko doon sa court. Tapos nakipag-settle ako. And then nandyan yung hindi ka makako-concentrate. So ang pinalalangin ko, Lord, ito kasing aking kaibigan na naririto sa Dubai, nakausap ko siya. Sabi niya, gusto mo ba pumunta sa Dubai, pumunta dito para kasi hiningan ko rin siya ng tulong noon. Itong kaibigan ko ito talaga, ito'y
kaibigan through thick and thin. Mm. Yan, isa yan. So, sabi niya, gusto mo ba, punta dito? So, naghingi ako ng kay Lord noon. Ito na yung, sabagay, nagumpisa na talaga ako Kinalabit ka na ni Lord nung no? Nagumpisa na ako noon na nananalangin ako sa Panginoon kapag ka nananalangin ako kapag ka ako magdedesisyon. Kagaya noon, sabi ko, kung ako po ay looban mo na pupunta sa ibang bansa, ay bibigyan niyo ako ng yung maayos, na makakapunta ako doon ng maayos, tapos may hindi magiging mahirap yung smooth. Oo. Walang hassle. Ayun. So yun, nakarating naman ako dito. And nakakagutom pala, no? Nakarating ako dito. Tapos ayun. Pero ano yun lang? That time, di ba, may utang pa kayo nun sa Pinas? Dito ko man siya. Nagbigay kayo ng mga pangako sa kanila dito ko naman siya. At least, wala silang, hindi nila ako mape-pressure. At my own pace ang ginawa ko. Kasi, syempre, mahirap pag doon pagka nasa Pilipinas ka tapos, I mean, kasi di ba yung gusto nila lahat sila ang mauuna. Hindi ganun. So, ang ginawa ko, buti hindi kayo naka-receive ng mga threats noon? Hindi. Kasi hindi ko naman sila tinakbuhan. Kaya ako nagpunta dito para bayaran. Hindi ako nagpunta dito para hindi ako nagpunta dito talaga para yung sabihin mo dahil pinangarap ko na magtrabaho sa ibang bansa. Pangarap ko lang na Kumbaga ito yung, ang plano nyo lang talaga, isa sang way para mabayaran yung mga doon. Na tahimik. Yung tahimik yung buhay ko kasi hindi naman nila ako magugulo. So back then, ano yung mga naging priorities nyo? Para lang magkaroon kayo ng mga properties? Before, yun lang talaga yung naging plano nyo? Before kayo nagpunta rito? Gusto kong yumaman. Ikaw ba? Hindi. Diba lahat naman tayo gusto yumaman? Gusto ko lang mga kaibigan mayaman Sapat na sila maging mayaman. Sabi ko nga sa'yo, diba? Kapag may pera ka, marami kang kaibigan. Ayun. Ay, puti nga, wala akong pera Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan. Di ba? So yung nandiyan sa iyo, yung kasama mo nung nang ikaw ay wala, yun ang totoong kaibigan. Ano yung ito yung talaga yung nakapagpabago sa isipan niyo kaya lang kayo pumunta rito. Yun pa lang yun. Okay. So paano naman po kayo naman tayo moving forward naman? Paano kayo naging part ng DCF that time? Kasi nga, 'di ba, mayroon naman akong tanim. Sabi ko nga sa iyo, nagsisimba ako kahit ako'y gumagawa ng mga kasalanan. Yung kahit makamundo ang buhay ko, nagsisimba ako. Di ba? Yung pilit mo nire-reconcile yung noon. Sabi ko nga sa iyo Yung ba yung Sunday, Monday? Yung pupunta ako ng church ng kakatapos ng inuman. Yung, di ba? Yung lasing na lasing ka kagabi. For sure. Baka nakaka-relate yung iba diyan, ng mga nanonood. Yung lasing na lasing ka sa gabi. Tapos pagka kinabukasan may simba. Hindi ba? Yung meron tumatawad dito sa nauna na kayo sa Santa Cena nun. Kaya nga. Di ba? Nagpabasbas naman kayo Okay. So, ibig sabihin, okay naman ako magsimba. Okay, yun nga. I do yung religious na mga mga bagay. So, nung dito ako, hiningi ko kasi alam ko merong Yemilif dito. So hiningi ko yung contact ni Pastor Oscar. Contact person. Hindi niyo pa alam that time kung sino yung contact person? Hindi pa nung pumunta ako dito, hindi pa hiningi ko sa nanay, pakitanong niyo nga doon sa kay Tio Manding, Pastor Manding Bilyao. Tanong niyo nga yung kanya. Hindi sila basta agad nagkita. So after 2 kailan po yun? More than a month. Bago niya 2009. naibigay sa akin. 2009. After more than a month, pagdating ko dito, saka naibigay sa akin yung contact number.
So yun nga ay number ni Arnel Sige. Aleste. So tinawagan ko si Arnel. Mm. Ito namang si David sa doon sa Villa, sa Jafilia. Doon sabihan. doon ang place of worship. So okay, so sisimba ka ako. Siguro mga anong araw yun, baka mga Martes or nung tumawag ako sa kanya. Pagka kinabukasan, tumatawag sa akin. Alam ko sino? Pastor Oscar. Siya rin kanta ko eh. Apakang kulit. Sabi ko, opo, sisimba po ako. Ayan. So, nung una, sa DCF, nung unang punta ko dyan, yun, nakita ko nga, lang ako nun, simba, alis. Hindi ako nagtatagal dyan. Di ba, may kumakain dyan? Oo. Hindi ako nagtatagal. Pag nahuli ka, doon ka sa kusina. Hindi, talagang hinahabol ako na Pastor Oscar, na Pastor Mervin para kumain. Hindi. Maalis na po ako nga. So, ganun ako noong una sa DCF. Yon. During those time naman, di nagko-cope up kayo na sa mga nangyayari sa inyo. Meron ba kayong mga pinangahawakang mga Bible verse para makatulong sa inyo? Or may pinapatugtog ba kayo? Ganito nga kasi. Dahil, yun na nga, nung pumunta naman ako dito, talagang nandun na yung aking plano na magbagong buhay. Nandun na yung plano kong magbagong buhay eh. Alam mo pa, nung nag-a-apply ako ng trabaho, ganito yung aking sistema. Pagising ko sa umaga, mag-aano na ako niyan, tawag doon? Titingin-tingin na. Magtitingin, kasi di ba kailangan mag-send the CV ng maaga. Tama. Syempre wala pang wala pang mga dubisal nun eh. Golf News, bibili ka ng lahat 7 ng dyaryo, days. 7 days. Kukunin mo dun yung mga yung mga open na, tapos magtatawag ka na magtatawag sa baba. Ganon. Puro walk-in. Pagkatapos noon, pag natapos yung araw, nagre-rent pa ako doon sa sa baba, sa may Reef Mall, sa computer shop kapag magsesend ako ng CV. Ganun pa noon. Hindi kagaya ngayon, masyado nang mapalad yung mga ibang mga kabataan ngayon. Wala nang Dadating sila walk-in, dito. oo. Tsaka may mga laptop yung mga dadatnan nila, ganyan. Noon, ganun pa yung gawa ko. Pagkayari noon, na ako niyan, nagbabasa na ako ng Bible. Binasa ko talaga yung Biblia mula Genesis hanggang talaga ko, meron akong quiet time sa Lord. And ang talagang noon time na yon, ang aking pinanghahawakan na Bible verse was in Psalm 34:7, yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan. Yun noon. Ako bawat stages ng buhay ko, meron akong mga pinanghahawakan. Nag-i-evolve na rin. Verse. Okay. Pero meron ako talaga na overall life verse. May overall life verse. Sa hanggang ngayon, overall, yan buong ko yan. Yung nasa 2 Corinthians 12:9. Alam mo yon? Siyempre, hindi. Ano? Para sa kalaman ng mga nanonood. Ano yan? Okay. Ito talaga yung aking life verse. Yung my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Yan. Therefore, I will therefore I will boast. Yan. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses. Of my weaknesses, so that the power of Christ may rest in me. Yun talaga. Yung my grace is sufficient for you. Yun ang palagi niyo binabanggit. overall, yes. High and low. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Amen. Di ba? About the song. Ano yung song? Meron ba kayong mga pinapatugtog? Alam kong may Ano on?
Yung mga ganun, noon. Hindi, marami akong ano nun eh. Mahilig lang talaga akong magpatugtog na yun. Ano. Air supply. Hindi. Yung mga... Mahilig lang ako makinig noon na... noon, ang mga playlist pa noon, mga Hillsong. Na wala pa hindi pa uso yung mga ano ngayon. Mga Hope at mga everything. Pero during those time ilang, ano yun, di ba sabi nyo kanina, simba uwi lang kayo. Nung time na nagbabasa-basa na ba kayo, nag-i-involve na rin kayo sa mga prayer meeting o mas naglalagay na kayo sa church? Ano yung... Ganito nga. Ganito nga yan. Sige. Oo. Sige. Ano yung nakapag-ano sa akin? Ano yung nakapag... bigay sa akin ng... Ito talaga yung sabi ko talagang pinakang turning point, yung nagdesisyon ako na maglingkod sa Panginoon. So it was Ito your decision. ay nung... Kasi kami ni Pastor Melvin, lagi kaming ma-attend nun ng in-attend namin Kairos, yung mga Theology, cross-cultural mission, yung mga pagmimisyon, Paghayop. discipleship trainings. And these are not under Yemilif. Talagang sa mga iba, nag-ano kami niya, nagre-register kami at ano namin yun, Naging part. na-attenda namin talaga yun religiously. Tapos yun, doon talagang namulat ako, lalo na yung sa discipleship. Doon talaga ako nag-decide na na maglilingkod ako sa Lord sa anumang capacity o sa paanong paraan na gusto niya. Na kung saan ako pa pwedeng maglingkod doon. Ganun. Doon talaga yon yung panahon na yun nung Naging ako'y engaged kayo sa mga ganong klase. nung ako'y umattend ng Kairos tsaka ng Yun yung mas Alpha. lalo nagtulak sa inyo. Oo. Yun, discipleship courses. So yun, sabi ko kailangan meron merong ganito sa DCF, sabi ko. Nagkaroon pa kayo ng ilaw, idea. Yes. Oo, yun. Doon naglilingkod na ako noon. So doon ko doon ko nakita yung as naging malinaw sa akin yung pagtawag ng Panginoon. Kasi everything yung spiritual gifts meron ako, hindi ko naman yan alam dati. So nung time na Parehas tayo. ikaw alam mo na ba? Siyempre. Nung time na yon, ang DCF noon hindi naman ganito dati eh. Hindi ganito. Iba ang DCF noon. Ibang-iba. So noon, kung ano yung pangangailangan, parang pinupunan. Bigla kayo naging ngayon, sobrang concern. Anong kulang, ano dapat gawin. Sa programa, ako sa programa, PowerPoint. Siya, ako niyan. Nagmamarta kayo. Ako nun sa church, naggaganyan na. Wala pa kasi yung mga likes ng mga social media na yan. Mga ano old yan. school pa nun. Wala. Walang gumaganap na maayos. Ibig sabihin yung consistent. So yun, ginawa ko yan. Tapos nun, nangailangan ng mga worship leader. Sino ba yung worship leader? Kumaga-filler kayo. Yes, naging fear. Yung sabi ko nga sa'yo ay yung pangangailangan, ipinapakita sa iyo ng Panginoon yan. And ikaw, siya impress naman ni Lord dyan sa puso mo. And alam ko, sa bawat isang mga mananampalataya, sa bawat isa, na nandiyan sa church, kahit siguro nakikita nyo na, alam nyo na nangungusap ng Lord sa inyo, minsan ninaano nyo lang, binablock nyo lang dahil sa ayaw nyo, dahil sa nung time na nga na yun, ready na nga ako. Kasi nga nakapag-discipleship na ako noon discipleship course so nung time na yun talaga decided na ako na magpagamit sa Panginoon. So, nakita niyo yung mga pangangailangan sa church, pero yun ay yung time na naging decided pa lang kayo, hindi yung simulat sa pool. Di ba? Hindi. So yun yung pinaka rin doon. Oo. So yun, ganun na ang mga pangyayari doon. So pwede bang sabihin natin, so ibig sabihin nun yung priority nyo na bago once na na-involve kayo sa church? Oo. Nabago siya? Of course.
it has shifted. Alam mo ba yung mga ginagawa ko ngayon? Mm. Yan yung mga bagay na ayaw kong gawin nung ako ay nasa Pilipinas. Bata-bata pa. Oh. Mas lalong bata-bata pa. Oo. Mm. Anong bata-bata ko? Although nasa church ako, nag-church ako, pero hindi ko siya, yung mga bagay na, kasusupla-suplada nga ako ayaw ko nga nung... Hindi mahalata. Di ba? Ngayon, sus ko. Ayaw ko yung yung kumakausap ng mga tao. Mm. Ayaw ko ng mga ganon, ng mga bagay. Gusto ko yung, sabi ko nga sa'yo, natapos ako ng college, 4 lang naging kaibigan ko eh. Piling-pili. Piling-pili. Mapili akong tao. Mapili talaga sa mga kasama. Yan. Talagang with conviction. Mapili talaga ako sa mga kasama. Yeah. Noon naman yun. Ngayon, naiba siya. Yan yung, nagkaroon talaga ng spiritual breakthrough. Breakthrough! Nagkaroon talaga ako ng spiritual breakthrough nung nandito na. Kasi nung pagkatapos na ako yung underwent ng mga discipleship doon. Kasi, yung lahat ng mga bagay na hindi ko ginagawa, lahat ng mga bagay na ayaw kong gawin, hindi ako ganun ka-aware na ginagawa ko na siya. Hindi nyo namamalayan. Nandun na pala kayo sa ayaw nyo. Dun sa ayaw mong sitwasyon na andun ka na sa sitwasyon na ganon. So, hindi na ako ang direktor ng buhay ko. Artista ka na lang. Artista na lang. Ganon. Ano na siya, parang sumusunod ka na lang. Sumusunod ka na lang kung ano yung sasabihin sa'yo ng Panginoon. Yan, kung ano yung pangailan. Kaya lahat ng mga bagay na yun, maging pagtuturo, lahat. Lahat ng ginagawa ko, sabihin mo kung ano yung ministry ko, tatyan, hindi ko yan gustong gawin noon. Ako ay bata pa. Nagtambo rin kayo? Hindi naman ako natatambo. Di ba? Sabi ko sa'yo, alam ni Lord kung saan ako dapat dalhin. Tama. Hindi ko man lang yan kasi hindi naman sinabi ni Lord. Alam niya kapasok. Oo, alam niya na masisira ang ministry kapag So during those time po yun how did you deal daw with your personal problem? Diba, meron pa nga kasi kayong mga... Bakit daw? Hindi ikaw nagtatanong nun. Ha? Sabi niyo, how did you deal daw? In-check kasi to daw. How did you deal with your personal problems along the way? Yung mga naiwan yung problema sa Pinas, plus yung mga nagiging problems nyo dito that time, paano nyo siya inaayos? Laging laging kasama ang Panginoon doon. Yung hindi ko siya hindi kasi ako nagdwell sa hindi talaga ako nagdwell sa circumstances kung meron napakarami kong mga naging problema dito, naging pero hindi nun yun naman nahahalata, di ba? Di ba? Kasi nandoon yung iba na yun, nandoon yung joy everyday sa pagharap mo sa mga challenges o sa kung ano man yung mga nakaharap mong mga problema. Syempre, lahat naman tayo nakakaranas ng malalaking mga problema. Pero hindi palagi nandoon yung grace ng Panginoon. And yun ay sapat. Di ba, sabi nga, acknowledge mo lang. Sabi ko nga dun di ba yun nga yung aking Bible verse, life verse. Acknowledge mo lang na ikaw talaga ay mahina. Pero, na hindi mo kaya. Pero noon, naasa kayo sa talino nyo before kayo naging... Yes! Talino so kaya. Mga noon, di ba? May sarili kang mga desisyon. Feeling mo ikaw alam mo na lahat eh. Ganyan tayo. Ganyan tayo mga tao. Nandun yung, we're so proud. Yes. Yeah. Di ba? Kaya nga, hindi kaya nga si Adan at kaya nga si Adan at si Eva ay nagkasala na ganoon dahil sa pride din yun. Diba? Bakit? Dahil gusto nila na di ba? Gusto nila na kala ko kasi nagutom lang si Eva nun eh. Yung Panginoon. Yun, ganun nga. Doon tayo susubukin ng kaaway. Doon sa mahina. Ayun,
yung dati yun, pride ka, ayaw mo nang tumatanggap ng ng Panginoon. Yan, iba na. Ano mo lang, naaalala mo lang si Lord kapag ano. So, ano yung mga na i-surrender nyo nung kay God during nung process ng ano nyo nun? From the time na nagkaroon kayo ng biglang sacred shift, ano yung mga na-i-surrender nyo kay God? O kailangan nyo na sacrifice? Everything. Yeah. Sinurrender ko siyempre ang aking buhay sa Panginoon. Na nag-recommit ako sa Panginoon. And yun ay decision. Buong lakas, isip. Decision. Alam mo talaga, ang buhay Kristiyano, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging holy. Di ba? J group tayo ngayon. This is a decision. Malaking decision sa buhay. Hindi ka mananalangin sa Panginoon at sasabihin mong baguhin ang iyong buhay. At pagkatapos overnight, nagbago ka na, bigla ka nag-transform. Cinderella. Oo. Hindi ganun. Iyan ay desisyon sa buhay. Ikaw mismo, intentional. Ikaw mismo sa iyong buhay, di ba nga, andyan ang biyaya ng Panginoong Jesus. Ikaw, you have to work out. Di ba? You have to work it out. Binigay na niya sa iyo yung biyaya na you have to work it out para ma-realize sa buhay mo yung salvation. So, ngayon, ganun nag-decide ako na magbabagong buhay ako. Ayan. Bagong laya. No? Alam mo, paano mo gagawin yon? You have to yield to the Holy Spirit always. Palagi. Always. Yes, you have to yield. Hindi pa pwede na nandiyan lang banal na Espiritu sa iyo. Kailangan palagi sa ating everyday battle. Everyday yan struggle yan. There's a battle within. Battle between the Holy Spirit and our flesh. So kailangan mo pagtagumpayin lagi ang banal na espiritu. And nag-umpisa yan dito. Kaya nga decision dito. Tuturuan yung paparito papunta dito. Di ba nga, ano sabi sa Romans 12:2? Ano yun na? Romans 12:1, di ba? Offer yourselves. Ihandog ninyo ang inyong mga sarili isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siya ninyong acceptable or karampatang pagsamba. Yan ang sa 1. Kaya I have decided na i-surrender ang buhay ko. Di ba? Yung aking sarili. Sa Romans 12:2, anong sabi? Ano? Do not conform. Di ba? Do not conform to the patterns of this world. But be transformed. Papaanong paraan? By the renewing of your mind. Di ba una mo yung pag-iisip. May natutunan kayo. Di ba? Be transformed by the renewing of your minds. Yan ang mauuna. Kasi yan ang magdidirect sa'yo sa mo. Siyempre, sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga tuturuan mo yung sarili mo na palaging sumunod sa banal na espiritu. Renew. Every day. Radical yung pagbabago na kailangan natin sa ating Hindi rin pati siya instant dapat. Pero yun ang sigurado doon na kailangan mo laging sumunod sa gawa ng banal na espiritu sa iyong buhay. In that sense, mapapagtagumpayan mo. Let's say naman sa biyaya ng Panginoon, di may naiwan nga kayong utang. Gano'n naman to katagal bago nyo to na-resolve, nabayaran? Taon. Hindi ko na alam kung ilang taon. Basta taon. Ilang taon talaga? Oo. Hindi lang basta isang taon. Hindi lang naman isang tao yan Pero tapos na? Tao. Yung meron akong isang... So mayaman na lang kayo talaga ngayon? Hindi, wala rin akong wala pa, sakto lang. Sabi ko nga kay Lord, sakto lang Lord. Ngayon inang, halimbawa, during those time na meron kayong mga ganong problema, tapos nakapanalangin kayo kay God, tapos bigla niya kayong binigyan, let's say for example, 100 million in dirhams. Sa tingin nyo, magkakaroon kayo ng mga ganong klaseng shifting sa buhay nyo? Sacred shift? Saan naman manggagaling ang 100 million? Let's say.
Sabi pa doon, no, equivalent in dirhams, 100 million. Wish ko lang para Ah. tayo Paano yung sa tingin niyo? Hindi. Magkakaroon pa kaya kayo ng o lalapit pa kayo kay God? Sabi nga, kaya nga sabi dun sa Proverbs, 'di ba? Oh Lord, wag mo naman akong payamanin. That kundi baka makalimutan kita. Hindi Pero mo let's say, nagdadasal nandun kayo sa ng- sitwasyon na yun, o hindi nyo pinagdasal, nagkaroon kayo bigla, binigay ng kaibigan nyo, Oo. o kung sino man, ganun kalaking halaga. Pero alam mo, May bagay. hindi ganito kasi. Nagdadasal din naman ako na, Lord, bigyan mo ako ng para naman makatulong ako sa mas Ayun. makatulong ako sa Philanthropy. Oo, malay mo mga Bill Gates ang dating natin. Ah. Pero yun, mga bagay na yun. Pero though this is napaka-imposibleng mangyari. Pero humihingi din naman ako kay Lord minsan ng para ng So, kung bibigyan kayo ngayon ng ng sobra para Let's say ngayon naman, binigyan kayo bigla, pag uwi nyo sa bahay, meron kayong sa kama nyo. Ay, makakatanggap ka, sigurado. Ay. Paano ba kailangan mo? Pati yan, mga social media. Anong yung gagawin? Ay, kung ito yung sa mabuting paraan, eh di syempre, tatanggalin natin yung 10% mo. Ayun, ang hinihintay Abay, ko. syempre, alangan. Yung Ay, kung mabuting paraan, nakakahiya naman nung bigla ka magkaroon ng pera sa masamang paraan, tapos bibigay mo dun sa church yung Malay nyo, matupad yan, tapos bigyan nyo ako na. Oo. Siyempre, unahin mo muna bigay yung alisin mo muna yung 10%, tapos So yun yung mga nagbago sa inyo nung after nyo maging malalim kay God, yung mga perspektibo nyo sa buhay. alam mo, kaya importante talaga ikaw ay magbasa ng ikaw magbasa ka ng Biblia. Totoo, ilang beses kong nabasa ang Biblia at palaging yung revelation ng Panginoon. That's the only way na makikilala mo talaga ang Panginoon at malalaman kung ano yung kalooban niya sa iyo, yung kanyang perfect will sa iyo. Doon mo lang malalaman talaga. Baka may gusto kayong sabihin sa kanila lang na nahihirapang magbasa. Mga paunang mga mensahe. Baka meron, baka kamo yung mga nanonood, baka may gusto silang itanong. Mamaya, pagtapos nito. 'Di ba? Pwede silang magtanong. Yun, napaka-importante yung Kasi di ba sa to get intimate pauna with the ng Lord. umaga, ang hirap eh. Ha? Ano yung masasabi niyo doon? Halimbawa, nandito tayo sa bansa na to. Uwi ka ng let's say, anong oras, kailangan mo gumising na maaga para mag-work. Paano mo sila ngayon masasabihan about sa pagbabasa, kung paanong oras, yung technique? Alam mo kasi, ang pagbabasa ng Biblia, ito para sa inyo, para sa inyo. Para sa inyo yan, ha? Ang pagbabasa ng Biblia, this is one of the spiritual disciplines. This na dapat na ginagawa ng mga Kristiyano. Ang pagbabasa ng Biblia. Disiplina. So, kung papaanong ikaw, kung gusto mo, halimbawa, nagda-diet ka, so, meron kang gusto mong sumeksi, so, you will follow, lalo na yung mga nag-IF dyan, diba? You will follow na certain na rules o guidelines. So, halimbawa, ganitong oras ka lang kakain, and talagang dinidisiplina mo yung sarili mo, para pumayag ka. Gayon din naman, spiritual discipline yan, pagbabasa ng Biblia. So you have to find time. Hindi ako naniniwala sa wala time. Decision pa rin siya. Yes, everything. Kaya nga, living a holy life is a decision that you have to make. You have to decide on it. Diba? Sabi nga dun ni Jesus sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. And if you decide to follow Jesus, no turning back. No turning back. Nadali niya. Ganun. Oo, pero totoo yun na disiplina siya. Hindi siya something na iaano mo lang, na gagawin mo lang kapag ka may time ka. Isisingit to. Oo. Otherwise, wala ka naman time. Bagay, tama naman. Di ba? Tama. You have to find time.
Kasi palagi mong Biglang sasabihin. pinagpapawisan dito. Di ba? Di ba? Oo, no. Mukhang hindi. Wag mo sabihin sa akin na wala kang time magbasa ng Bible, busy ka. Sige nga. Di ba? You have to find time because everyone ay may yung iba nga walang work. Pero everyone may work. Everyone has 24 hours a day. So hindi pwedeng sabihin na You need to find wala kang time. You need to take time. Because if you have so much time watching Korea Oo nga, no? novelas, 'di ba? You have so much time. At pag umupo ka, nag-scroll ka sa FB, sa IG, hindi mo namamalayan na haba na ng oras na nagugol mo diyan. Kaya nga na. 'Di ba? Oo. Kung binagbasa mo ng Bible, meron ka ng 3 chapters ka, halimbawa, ngayong araw na to. Di ba? Ganun. Ako kasi, meron kang certain na time para sa pagbabasa. So, every morning, yun talaga. So, let's give time naman sa mga natin. Manonood. Baka meron silang mga tanong. Meron nga. Meron ba? Meron ba nagtatanong? Hi sa mga nanonood dyan. Wala sa iba't ibang panig ng mundo. Meron daw. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ayun. So, question from Ate Jane. Ano kaya ang magandang title sa buhay ni Inang Russell kung MMK ito? Ayan. Gumanon ka na. Parang yun noon. Ayun, magkalaban pala. Parang hindi maalala mo kaya yan Parang magpakailanman yan. Liminal. Sige, ikaw magbigay ng title. Bakit ba ako magbibigay ng title? Pagkatapos ng lahat na narinig mo sa akin, bigyan mo ng title. Bakit? Ha? Ikaw nga tinatanong. Ay, bakit ba hindi naman ako writer? Papasa ko sa'yo ba? Gusto ko naman din magtanong sa'yo. Ikaw na magbigay. Ano sa palagay mo? Kasi magaling ka dyan, mataba utak mo eh. Ba't kasi natin to tinanong pa eh? Tanggalin natin tong tanong na to. Hindi, lagyan na lang natin Hindi. Inang. Noon, ngayon, at magpakailanman. Aray ko. Ikaw ba? Assignment mo yan, mag-isip ka ng Sige. title. Ate Jane, I'll get back to you. Ito naman kay brother William Manala, basa. Colt 45. 5 to 6 daw ang title, ng pang-MMK ng buhay ni Inang. Actually, yun ang una Comment ko. to eh. Yun ang una ko natutunan na inumin, pero hindi yun ang paborito ko. Ang paborito ko talaga, Red Horse. Red Horse talaga yan. Ako Red Horse, tapos, yun ay sa beer. Tapos, yung mga matabang mga pilsen, ayaw ko niyan eh. Red Horse talaga. Tapos yung sa hard, yung mga fundador yan. Tapos yung flavored lambanog, masarap yun. Yung bubble gum. Yan naman ay noon, baka akalain ninyo noon yun. Diyan yung mga, yun nagbibigay ng pleasure sa akin, yan yung masarap na para sa akin. Ngayon, eto chai, yan ang masarap sa akin, masarap na yung kape na lang, ganyan. Pero dagdag tanong lang to hindi ba sa inyo yung parang sa araw-araw nyo na nasasabi nyo sa namimiss ko yung tumikim ng ganito? Ay, hindi. Yung humawak ng baraha, wala na talaga. Alam mo, ito nga yung sinasabi ko dun sa mga nakakausap ko na sabi nila, ang hirap ika na, ang hirap daw na malis dun sa bisyo na meron sila. Ang hirap ng ganito, ganyan. Mas nga doon sa office namin, meron akong kaopisina na mabulaklak din ang dila sa magaling magmura din. Very good. Nasasaway ko lagi. At sabi ko, hindi ako naniniwalang hindi pwedeng magbago. Mahirap, of pero course, hindi sa sarili posible. mo, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya talaga. Pero kailangan
mong hayaan ang Panginoon na baguhin Mhm. yung buhay mo. Again, babalik tayo sa you have to decide. Diba? You have to decide. Every day. Okay, dito or dito? Mhm. Kaliwa, kanan. Hot or cold? Walang maligamgam. Pero inang, di ba, mas matagal kayo naging misyonera, no? Recently lang kayo naging pastor, Last year lang na ordain. na ordain. Pero matagal na talaga kayong humahayo. Oo. Kasi yan talaga yung gusto kong gawin nga. Mula nung Ang pagpapastor, naging part na ba siya ng plano nyo? O... Hindi. I never. Siguro as early nung panahon na si Pastor Bloody nandito pa. Mm. Inaano na niya ako na magpastor. Ine-exercise. Pinupush na niya ako na magpastor. Kaya lang kasi talagang ayoko. Hindi ko nakikita talaga yung sarili ko na pastor. Pero gusto ko na nagmi-mission. Gusto ko na ako'y Humahayo. oo. Yun. Ano ko inspirasyon ko kasi talaga si Apostol Pablo eh. Iyo. Totoo. Kasi kung ilang beses ko nabasa ang Bible, ganun din na ilang beses ko siyang inadmire. yung kanyang buhay. So talagang gusto ko yun. Gusto ko yung mag-mission. Hindi ko pangarap na maging pastor. Ngayon pastor na kayo, may iba pa kayong naging pastor na kayo, di ba? So, ano pa yung nagkaroon ba kayo ng karagdagang aim sa buhay? O gusto niyo na lang na ganyan? Gusto niyo bang mag-travel pa sa ibang bansa o paano? Anong klaseng aim ba? Yung ano? Yan ba, sa pagmi-mission niyo? Gusto niyo lang maging obispo after Kaya nga, anong klaseng aim ba? Kasi kung posisyon na sinasabi mo, no. In the first place, itong pagpapastor ay hindi siya something na I earned. No, hindi siya something na gano'n. Ito ay isang pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa akin. Mhm. Kaya nga, kahit dito, wala akong dapat pagmalaki dito, di ba? Kasi, tinawag, nung mas naging klaro sa akin, yung purpose ng Panginoon, at mas naging clear sa akin yung voice niya, ng tawag niya sa akin to be a pastor, okay, sumunod lang ako, dun sa tawag niya. Pero hindi siya something na alam mo yon, dahil pangarap mo ito, ako'y mag-aaral ng ganito, para ako'y maging ganito. Para umakyat diba? ang hagdan. Oh, hindi. Yeah. Ano. So kung saan ako dalhin ng Panginoon, doon ako. Kung saan ako tawagin, doon ako. Diba? Nung last year, tinawag ako sa Muscat. Before ba magpastor, tinawag sa Ajman. So, ngayon marami pa akong gustong puntahan. Kasi nga, di ba nga, gusto kong... So kumbaga, hinubad ninyo yung inyong damit noon, ang sinuot yung damit niyo yun, pang-alipin. Dahil kayo servant na. Hindi yan. Ayun. Oo, yung mga servant na. Alam mo, sabi sabi ng Panginoon, ni Panginoong Jesus doon sa John 21, John chapter 21. Alam mo yung kwento ng yung sinabi niya kay Peter, nung ikaw'y bata pa, Ayun. nung ikaw'y bata pa, nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Pero nang ikaw'y matanda na, pag kayo nagkaedad na, di ba? Iba na ang magsusuot ng damit mo. Kasi ugod-ugod Diba? ka na. Iba na ang, di ba, susunod ka na. Tama. And yun ang nakikita ko ngayon, that's discipleship. At ganun ang nakikita ko ngayon na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Kasi dati noon, syempre, malaya ka, ginagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Pero ngayon, sumusunod na lang ako kung ano yung, saan ako dalhin ng Panginoon. Ganun na lang. Di ba? Parang rejoice, sumusunod sa Yeah. Diba? Yung parang, di ba? Sumusunod ka na lang. Hindi ka na Hindi na ikaw. Hindi. Oo. Oo. Hindi ka na makaka-hindi. Yun. Tama. Ito po. Ikaw ba, nararamdaman mo ba yun na ikaw ay unti-unti? Unti-unti na nga. Actually, Nagiging klaro ang tawag ng Panginoon sa iyo? Oo Kailangan ko lang sigurong
Ano? Ano kayo? Sumagot sa tawag. Yeah. Di ba? Hindi ko na ibibisi. Oh, yes. Marami sa inyo na tinatawag ng Panginoon. Pero kagaya ko rin, nung una ay medyo dinblock Hesitant natin yan. Oh, medyo inaano natin yan. Sinasabi natin, hindi ako ganyan, hindi ako ganyan. Hindi ko kaya yan. Diba? Oh. Pero pag ipinakita sa iyo ng Panginoon ang larger picture na kung ano yung purpose niya sa buhay mo, kung ano yung plano niya sa iyo, sige lang. Ikaw mismo ang magpapagamit sa Panginoon. Kayo ba kayong mga pastor na po, marami kayong mga ginagawa sa loob ng isang linggo. May mga hobby pa ba kayo? Hobby? Hobby namin mag-meeting. Mag-chay-chay. Aray ko, Nagkakaroon pa ba kayo ng mga hobby niyan? Yung ano mo kahit gustuhin PS5, ko. gano'n. Wala. Wala time. Sabi ko nga, nagkakaroon ako ng panahon na makapanood ng dito din ako natutunan ng multitasking. Nakakapanood lang ako ng Netflix habang ako'y namamalansya. Yan. Pero never akong nanonood ng as is yun lang ginagawa ko. Nanonood lang. No, ikaw. Ilang Baliktad oras tayo ang ini-spend mo? Baliktad tayo eh. Nakakapamalansya na ako pag nanonood na ng Mali pero pala totoo yan. yun. Oo. Hindi siya yung kailangan meron akong kaya So wala. pati yun na bago na rin Oo, wala na kasi nga it's a matter of setting your priorities. Wala kayong hobby pero masaya kayo sa bawat ginagawa niyo. And in time management, you have to set priorities. At in fairness, maraming sakit sa buto si Ina. Oo. Di ba? Pero maraming nararating yan. Ito, meron tayong professional na question dito. Wow, professional. Ito, English eh. Sabi dito, what inspired or motivated you to make this biggest transition in your life? At sa tingin ko na sagot nyo na to no? What most valuable lesson you can share to our audience about your life? Oh, wow, napaka Diba? Ang pastor ang pang Miss Universe. Wow, what a wonderful question. Yes, thank you for the one. And yeah, I wanna thank you for that. What valuable lesson na Pwede nyo may share sa audience nyo. pwede ko mai-share. Siguro, ang masasabi ko lang is, ang biyaya ng Panginoon talaga sapat. Yung buhay natin, walang certain. We can never plan. Okay, pwede tayo magplano sa buhay natin. Short term, maaari tayo magplano. Pero sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo nung nakakaraang araw, kahit yung bukas, hindi natin kayang planuhin. Diba? Yung pwede nating mangyari sa kinabukasan. But, yung buhay natin ay walang sigurado. Sino ba magsasabi na ako ay mangyayari sa akin, mga nangyayari sa akin? Nothing that I have now, or none that I do now, ay mga bagay na plinano ko noon. Before. Di ba? Lahat ito, mga bagay na wala. Bakit ako nandito ngayon? Dahil sa sinunod ko kung ano yung gusto ng Panginoon. Nung nagdesisyon ako na ibigay ang buhay ko sa Panginoon, then I let Him To take over. Yes, I let Jesus Him take the wheel. Yes. Jesus take the wheel. Diba? So, siya. So, gayon din naman sa lahat ng mga nanonood. Ang ating buhay ay Weather lang. actually it's short. Ang ating buhay ay maigsi lang. Ang ating buhay hindi certain. Ba nakakala na magpa-pandemic, di ba? Walang kasiguruhan. Marami akong mga kaibigan, maging yung kaibigan ko na nagdala sa akin dito. Kinuha na ng Panginoon yun. Okay. Wala. Ngayon,
ikaw ba? Yan, ako ay mag-share na sa inyo. Dahil alam nyo, ngayon ay patay si Jesus. Hindi. Ngayon ay inaalala natin yung kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus para iligtas tayo. 'Di ba? Mula sa ating kasalanan. Doon sa dapat na tayo nagdusa. Pero inano ng Panginoon. Nung ako ay nagdesisyon sa buhay ko, tanggapin siya ng buo at let him take the wheel, no. Yan. Yung siya yung manguna sa buhay ko. Lahat ng mga nangyayari ngayon ay ayon sa plano niya sa akin, hindi ayon sa aking mga plano. And hayaan natin na ang Panginoon ang gumawa. Ngayon, kung mayroon man tayong mga darating along the way, yung ating mga sa ating ginawa hanggang sa makarating tayo dun sa finish line, kumbaga, dun sa plano ng Diyos sa atin. Marami tayong pinagpagdadaanan. Lagi natin tandaan na laging ang Panginoon magbibigay sa atin ng kakayahan na ma-overcome yung mga bagay na yun. Yung mga bagay, mga pagsubok na yun. Iasa lang natin lahat sa Panginoon. Yun. Always do your best. No, always do your best every day. Sa iyong buhay. Well, life is too short para ikaw ay para ikaw ay ano pa. Di ba? Mag-ipon pa ng mga Petiks. Oo. Life is too short para ikaw ay magpetiks-petiks. Sabi ko nga, nung nangyari sa akin yun ng buhay, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil napakaaga na nangyari sa akin yung bumagsak ako para at least nagkaroon pa ako ng time para makarecover. Paano kung hindi na dumating yung time mo? Halimbawa, ikaw ang nandoon sa panahon na malayo sa Panginoon. Paano kung hindi na dumating yung time mo and biglang mawala ka na, na-expire ka na. 'Di ba? Tama po. 'Di ba? Wala ka namang paano ka pa magsisisi? 'Di ba? So, palagi nating gawin yung pinakamabuti, lagi tayong manghawakan sa Panginoon and ipaubaya, pagkatiwala sa Panginoon lahat ng ating mga naisin, lahat ng ating mga bagay na gusto nating gawin. And always follow. Yun, follow Him. Very good answer, candidate number 2. Ano pa? Ito, meron pang follow-up question. So, Professional ulit ang pagkakatanong. Have there been any significant personal transformation or realization within you as a result of your ministry? Did you have any doubt about yourself? Yung kasarian nyo, dinout nyo ba yan? sa ministry, realization, yun na nga, yung kaya sinasabi ko kanina, ito nga yung mga bagay na hindi ko naman Plano. Oo. Ito nga yung breakthrough. Sipin mo na imaginein mo yung aking mouth that I used to use doon to curse people, to yung magmura. Ito na yung ginagamit ko to encourage. Ito yung ginagamit ko para magbahagi ng salita ng Panginoon. So, napakalaking na kayang-kaya kang baguhin ng Panginoon. Yun. Ikaw, kayang-kaya kang baguhin, Lord. So, yun ay maraking bagay na, nga pala, ganun nga pala talaga. Actually, meron naman na sa akin. Malaki na rin talaga. Wala naman ako dito, kundi naman ako. Di ba? Yeah. Okay. Tapos ito yun na. Sacred shift. Nangyayari ba to sa isang tao, sa isang mananampalataya na nakaka-experience lang ng bagyo ng buhay o kahit sabihin natin nasa comfort zone sila, nakaka-experience din sila?
Wala silang utang, walang maganda trabaho. Hindi ko alam kasi Halimbawa, kasi hindi nga ako yun eh. oh, bakit? Totoo naman. Kasi diba naisip ko lang, halimbawa, si Job, si Moses, si Paul, maayos naman ng mga nila diba? May mga maayos nilang trabaho, yung properties, tsaka mga pag-aari ni Job. Tsaka katayuan niya, maayos, si Moses, ganun din. Pero nagkaroon sila ng sacred shift. So, anong tanong mo nga ulit? So, kapag ba yung sacred shift, nangyari lang yan kapag nakakaranas tayong mga pagsubok? O dahil yan din sa pagtawag sa atin ng Panginoon? I believe na ang Panginoon, tinatawag kanya talaga. Ano man yung sitwasyon ng buhay mo. Talagang aalisin ganyan sa ano yan. Kung talagang Either para sa nandun kanya. ka sa magandang Oo. kalagayan, either nandun ka sa hindi magandang kalagayan. Kung gusto kang tawagin ng Panginoon Kung ikaw ay para sa kanya. ganyan, Oo. para sa ministry na yan, Mm. ano yun? Mangyayari yun. Tatawagin, mag-shift ka talaga. Whether maganda yung buhay mo, di ba? Whether nandun ka sa Marami ang pamumuhay. Oo. whether naghihirap ka. Kung ikaw ay para sa Diyos. Kung yan ang plano ng Panginoon sa'yo, you will experience that sacred shift. So, looking back naman sa nangyari sa inyo, sa journey nyo, sa buhay nyo, paano nyo ngayon i-describe yung sacred shift? Binigyan pa ako ng... Candidate number 2. Yeah. Binigyan pa ako ng... Paano ko i-describe? Yung kumbaga, paano ba nito nabago yung buhay nyo? Ano yung sacred shift sa buhay ninyo? O Sige, ano na yung paliwanag mo yan. during ng journey ng buhay ninyo, paano mo nga siya ngayon i-describe yung konsepto ng sacred shift sa iba? Siyempre, yun yung transformation. Sacred shift is, transformation ng buhay mo na nangyari sa'yo, hindi, bunga ng iyong desisyon na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Bunga ng iyong desisyon na maglingkod sa Kanya. Kasi hindi naman yan mangyayari kung yung sacred shift na yan, hindi naman yan mangyayari kung hindi ang Panginoon ang unang kumilos, ang unang tumawag sa'yo, yan, hindi yan mangyayari. Ikaw lang, nagdesisyon ka lang to respond positively dun sa tawag ng Panginoon sa'yo. And that's it. Hindi siya, kung ikaw ay nagmalaki sa Lord, mangyayaring hindi mangyayari yung pagbabago Walang na sacred yan. shift. Oo, walang sacred shift. Hindi siya partial. Talagang Yeah. siya. Buo. Yes, oo. So yan ay isang decision mo to respond positively dun sa ng Panginoon sa iyo, sa tawag ng Panginoon sa iyo. Ito, last na po ito na gumawa ko dito ng Kasi alam kong paborito niya si Paul eh. Talaga ba? Kakasabi niyo lang kanina. So, magano tayo. Ibahin natin yung pinaka-closing natin. So, kumwari, kayo si Paul, no? Pero, so meron tayong di ba si Paul, meron siya mga sulat sa Romans, sa Ephesians, sa Corinthians. Ang gagawin natin ngayon, si Apostol Russell. Pastora Russell. Huwag na Apostol. Pastora Russell. A letter to Dubai, Ajman, and Muscat. Ano ba? Umpisahan ko to. From Russell, a servant of Christ Jesus. Tapos, i-continue yung pinaka-closing niya. Parang advice niyo sa kanila. Ano yung pinaka-gusto niyo sabihin sa kanila? Habilin, mga ganon. Di ba? Nag-ahabilin. Alam ko, Paano ba yung sulat ni Paul? sumulat si Apostol Pablo talaga ano na siya, bibitayan na yung dun sa Timoteo, sulat na kay Timoteo. Hindi natin alam. Ah. Halimbawa, ganun.
Kasi napakinggan ko to sa audio Bible eh. A letter to Dubai. Ajman. Gagamitin ko rin Ibuska. yung gagamitin ko rin yung Hindi, umpisan ko muna tapos kayo magsasarado. From Russell. A servant of Christ Jesus. Yan, tapos, sige. English talaga. Hindi, kahit Tagalog. Taglish to natin eh. Ako'y nagagalak Mm. at pinupuri ko ang Panginoon dahil sa inyong mga buhay. Ayan. And gagamitin ko rin ang sinabi ng ating Apostol Pablo Mm. sa Philippians 1:6 that I am confident of this, that He who began a good work in you will carry it out into completion until the day of our Jesus Christ. Yun lang ang pwede kong sabihin sa inyo. Kung kayo man ay saan man kayo pupunta, lagi niyong tandaan na ang inumpisahan ng Panginoon sa inyo, tatapusin niya. Yeah. Kung paano na tinapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. Diba? Kapako niya sa krus na ngayon ay inaalala natin. Yan. Ganun din naman. Alam ko na tatapusin niya ang kanyang inumpisahan sa buhay ninyo, mga kapatid. Yan. Ganun. Oo. Yun at magpakita. So kanina sabi ko, yun yung huli, pero may mga pasunod. Ito yung mga PS. So question po, ulit. How would you inspire Hindi pastors? pa pala huli. Niloko mo ko. Oh. Ulitin natin yung huli niya yun eh. Wag, nandun sige. na yan. Sige. Nandun na yung emosyon nyo eh. Ito, padagdag na lang to. How would you inspire pastors na na-discourage at pinanghihinaan ng loob sa si shepherd o pagkapastol? How Paano nyo raw sila ma-inspire yung mga pastor na di-discourage na panghihinaan ng loob? palagi lang nating palagi nating para sa mga kapwa ko manggagawa, siguro palagi lang nating ibalik yung ating focus doon sa kung bakit tayo nandito sa ministry na to. Bakit ka nagpastor? Ito ba ay para maglingkod sa tao, maglingkod sa Panginoon? Ito ba ay para sa ikaw ay to please yourself or to please the Lord? Kung sila may nanghihina, anong dahilan? Bakit kailangan mo mahina? Tandaan mo na lagi kang babalik. Kung nararanasan mo yan, lagi kang babalik dun sa ultimate Basic. source. Yeah. Ultimate source of strength. And walang iba yun kundi ang Diyos na atin, na iyo, akin, tayong lahat na ating pinaglilingkuran. Yan. Diba? So, babalik at Tama. yun, sa iyong first love. Always back to basic. Mm-hmm. Ngayon po, ito naman pangalawa. How do you take criticism as a pastor? Napaka. Tinataasan nyo ng kilay o hindi naman? Alam mo, I want to welcome criticism. Gusto ko makarinig nga ng criticism sa totoo lang. 'Di ba kaya nga lagi ko sinasabi pagka may yung sa DCF yung meron kayong feedback. Lagi ko sinasabi na pati yung sa mga pastor kayo kasi gusto ko na makarinig, For improvement kasi. yes, because every criticism yan, maging constructive, and syempre hindi naman tayo perfect. Lahat tayo ay we have those areas na kailangan nating improve sa ating buhay. Tama. Yeah. May nagbigay din sa kanila ng Ng cash? entry title mo daw. Walang cash. Ay, kala ko cash, Entry title daw for your MMK. Wala ko kay kay Miss Jing to. Blank check. Sa akin, 5'6". Ano magandang title sa'yo? 5'6". 5'6". Okay, Miss Ice pala to. Blank check. Basta sa akin, sa tingin ko, ang title mo ay 5'6". Oh, why not? Oo, diba? 5'6". Maalala mo kaya, di ba? Oo.
Oo. Noon, nagpapa 5'6 ka, 5'6. Mm. Yan, ito na ang sitwasyon mo kay God, di ba? 5'6. Mm. Tumutubo ka na kay God ngayon. Mhm. Dati ikaw nagpapatubo, ngayon ikaw na tumutubo kay God. Yun, pinakamagandang investment yun. Mm. Nag-invest ka sa Panginoon. And yun, walang masisira. Nating, you can never go wrong if you invest doon sa Gawain para kay Kristo. yes. Ayun. Ay, yung alam mo na after yung buhay mo ngayon, malaki na yung kwarto doon sa Langit. langit. Hindi lang basta partition, hindi ka lang Kubo. naka-bed space, di ba? Yun ang napakaganda na investment. No? Kung tayo ng real estate, kung nag-invest tayo sa real estate dito, di ba? Napakaganda. Bigay natin. Kasabay ng pag-invest natin dito sa lupa, mas malaki ito Salamat. natin. Dahil yung mga na-invest natin dito, hindi natin madadala sa ating pag tayo Eternal namatay. life, yes. Pero yung ininvest mo para sa iyong buhay sa kabilang buhay, yun, that matters. Yun. Kasi, Yun lang ang forever. yes, at saka syempre, yung magandang kama, magandang kama, malambot sana, no? Yeah. Tsaka yun nga, yung mga parang kagaya nito, mga malaki-laki Cozy. sana, di ba? Yes, hindi yung parang capsule lang na partition. Para ka lang stick na gagawin. Yes. So, ganun sana invest natin mga kapatid sa ating kabila, eternity. Always say. So maraming salamat sa inyo, Inang. At alam ko naman na magiging magandang ating usapan ngayong gabi. So shoutout din po pala sa mga lahat ng mga nanonood at nagko-comment. Maraming pong salamat sa inyo lahat sa pag-antabay. Naks. Ayun. Sa inyong paghihintay dahil late na Paghihintay. pumasok. Na-cover naman. Nag-overtime ka naman. Oh, ayun. Okay na, di ba kala ko 3 hours tayo? Oo nga pala. Special na agad to. Di ba? Oh, Ayun. 3 hours tayo eh. Sana naman ay sila ay kinapulutan nila ng magagandang aral sa buhay. Ayun. Di ba? Take down notes sana kayo. Oo, sa lahat ng mga nag-i-struggle dyan. Yeah. Kung paano tayo maalis doon sa ating mga bisyo. Yan. Doon sa lahat ng mga nag-i-struggle dyan. Ganito ako, ganito na ako, hindi na ako magbabago. No! God can change you. God can transform you. God can lead you to that shift, sacred shift. Ayun. In your- Dagdagan ko lang yung sinasabi ni ng ano po. So ang sacred shift, base nga sa napakinggan natin ngayon, usapan natin ngayon. Hindi lang siya basta nangyari kapag nakakaranas tayo ng bagyo sa ating buhay. Tapos tsaka lang tayo magde-decide, hindi po. Ang sacred shift, ito yung time na tayo ay tumutugon sa tawag ng ating Panginoon. The time na nag-decide tayo na sumagot sa tawag ng ating Panginoon, umpisa na yon. At hindi siya yung tamang, ay ito lang muna, partial, hindi. Buo po ito, buong lakas, isip, puso. Iiwan natin yung mga pride natin. Iiwan natin yung mga kung ano mga nakaraang paraan ng ating pamumuhay. Kasi andun na tayo sa landas patungo sa ating Panginoon. At ano naman siya eh. Actually, kahit ano na mga desisyon ang gawin natin sa buhay, doon tayo sa right way or sa the other way, lahat yan may mga kaakibat na challenges at saka pagsubok. Hindi tayo ligtas doon. Ang maganda lang doon, yung after nating ma-overcome lahat ng challenges sa buhay natin, ay merong tayong inaasahan na magandang patutunguhan, yung paghihirap natin, kasama si God. And wag nating isipin na porket nakapag-decide na tayo na mag-follow tayo kay God ay magiging smooth sailing ng lahat. Hindi po. Lagi yan, tinetest tayo kasi kailangan nating magpalakas. Kailangan natin kasi magpalakas din ng iba. Yun ang pastor, oh. Yo! Ang tanong ko, ikaw ba ay tumugon na? Nag-fill up na ng form. Ayan. Ayos yan.
Oo. Ayan. So, tandaan natin, yung mga anumang paghihirap natin ng ngayon, ay kapag nakamit naman natin yung tagumpay, ay talagang napakasarap sa ating puso. Bakit po? Kasi kung ano man yung kinakaharap natin sa ngayon, yun ay pansamantala lang. Okay? Tsaka tandaan natin, kung ano man yung hardest challenge that we are facing right now, Yes. that could be your next breakthrough. Magandang gabi po sa lahat at see you in the next Sa susunod ako yan, no? Sa susunod ako yung group na. Tatlo na tong mic, 4. Yan, no? Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi, mga Kachamaran. viewers. Yes.